Hello guys, welcome to my channel. So, nandito tayo ngayon guys sa topic ng paggawa ng CIMB savings account. Yes. Siyempre, i-download mo guys i-download nyo yung CIMB app Philippines. And then, pag open mo ng CIMB app Philippines, bubungad sa'yo yung what type of account are you looking for? Yun. Siyempre, itong paggawa ko ng account na to guys is hindi to sa akin na dahil meron ako. Ito ay account ng aking Junax. Wag na tayong sumagway. Siyempre, ang pinili ko guys is AppSave account. And then, terms and conditions, click mo lang yan. Siyempre, obvious naman, lahat tayo is tamad magbasa ng terms and conditions. Pero pag may time talaga guys, nagbabasa rin ako niyan. Kasi importante rin talagang nagbabasa tayo ng terms guys, para just in case na hindi tayo magugulat. Uy, bakit na-close yung account ko? May pera pa ako dun. Sayang, may 150 pesos pa ako dun. Load din yun. So, sa pagbubukas nga guys ng CIMB savings account, AppSave account is, ito ang mga requirements guys. Introduction ni CIMB Bank. Want to enjoy a seamless application? Make sure you meet the requirements and have the following documents ready. And again guys, FYI, pagpasensyahan nyo na po si Miss Bulol. And FYI also, I'm not a sponsored of any kind of platform or any kind of products that I am naming here or mentioning here guys, okay? Like this one, CIMB Bank, my number 1 favorite digital banks. My number 2 is C-Bank. Yes, number 1 sana si C-Bank, kaso wala siya nang meron si CIMB guys. Ang gusto ko guys kay CIMB is meron siyang mga auto-save, pwede kang gumawa ng multiple savings account sa loob mismo ng CIMB Bank, digital bank online, gamit lamang ang isang account or under one email address and one cellphone number, di ba? Yung ang nagustuhan ko talaga kay CIMB Bank guys, yung pwede kang gumawa ng multiple accounts, pwede kang gumawa ng multiple goals, ganun. And yung color niya guys, one pa yun, additional na nagustuhan ko kay CIMB is yung color niya, yung pin niya. Yeah, huwag ka nang pa-sponsor ka yan. Siyempre hindi tayo magpapa-sponsor guys, kasi talaga namang maganda si CIMB Bank Philippines. At eto nga guys, ang requirements pag ikaw ay mag-open ng CIMB Bank. At makalimutan nating banggitin guys na si CIMB Bank Philippines ay meron siyang product loans na Revi Credit and personal loan. Pero alam niyo ba guys, never akong nagka-interest sa mga product loans ni CIMB because yung mga requirements na kailangan is wala po ako nun. Ang nagustuhan ko lang po talaga kay CIMB is yung features niya, yung savings features niya, yung goals features, yung team niya, yung color, etc. Pero pagdating sa mga loan products niya guys, hindi talaga ako nagka-interest dahil nga malabong ma-provide ko yung mga requirements na kailangan guys. Pero take note guys kailan lang this year 2025 April 11 guys, na-approve ako dyan, or nabigyan ako ng chance, nabigyan ako ng invitation from CIMB na magkaroon ng chance na masubukan ang kanilang Revi Credit. Napaka grateful ko naman guys. Hanggang ngayon ino-observe ko guys kung paano siya under observation pa ako kay Revi Credit guys, kung paano siya gamitin. Syempre alam ko kung paano siya gamitin guys. Ang ano ko lang doon is yung how to pay, paano siya, kung parang Maya Credit ba siya, parang G Credit ba siya. Yun, ino-observe ko pa guys kung pareho ba siya sa mga nabanggit ko. Mabalik tayo guys sa paggawa ng CIMB Bank account. Kailangan eligibility. Miss Bulol. Eligibility must be a Philippine citizen and a non-US person, at least 18 years of age. Valid IDs, driver's license, national professional ID card, Philippine Identification System, PhilSys, Philippine passport, postal ID, Social Security System, SSS, Unified Multi-Purpose ID, UMID, Voters COMELEC ID card, and EPIL. Yan lang po talaga ang tinatanggap ni CIMB Bank. So, ang ginamit ko po sa aking Junax ay postal ID. And next tayo, postal ID ang ginamit ko sa paggawa ng account ng aking Junax. Let's get this declaration out of the way. Are you a resident, green card holder, or citizen of the United States of America or its territories? Syempre, no. Are you a politically exposed person? Di ko nga alam yan eh.
No, syempre no. Ah, kailangan ng what's your mobile number and email address. Nakasigaw si CIMB. Syempre guys, kailangan natin ng cellphone number and email address. Ito ang tatandaan natin guys. Kung meron ka na or wala ka pang GCash account, nasa sa inyo yun guys ha, kung gusto nyong malink on the spot, as in on the spot talaga guys. Kung gusto nyong malink on the spot ang GSave nyo kay CIMB without additional work for you guys, is gamitin mo yung cellphone number mo kay GCash and your email address from GCash. Pag ginawa mo yan guys, automatically maglilink si GSave mo kay CIMB Bank. And then, dito na tayo sa username guys. What's your desired username? This will be used as an option to log into your account. O, syempre, gagawa ka na ng username mo guys. Must be 8 to 20 characters long. At least 1 letter. At least 1 number. No special characters. For example, yan, review nyo dyan guys. No spaces. Yon. Ibig sabihin guys, no special characters. Bawal yung mga at, and, dollar sign, yung mga period, asterisk signs. Bawal yon. Ang kailangan lang guys is letters and numbers to create your desired username. And then, password. Gawa ka na ng password mo kay CIMB kasi si GCash po ay walang password. Ang meron po si GCash is MPIN. Wala rin pong username si GCash. Ang kailangan lang kay GCash is cellphone number and MPIN. Para kay GCash, yung recovery account is email address and cellphone number. Kay CIMB po is meron siyang username. Kailangan tatandaan mo yung username mo, cellphone number mo, password mo, email address na ginamit kay CIMB. Napaka-importante magkapareho ng cellphone number si GCash guys at si CIMB. Kailangan magkapareho yung cellphone number na ginamit mo sa kanila at email address para automatically pagbukas mo ng GSave mo is na-link agad si CIMB sa GSave mo. Pagbukas mo ng CIMB account mo is makikita mo doon biglang meron ka ng GSave without additional work for you to do. Kasi nga, pareho yung information na sinubmit mo sa kanila. Auto-detect po yun ni CIMB app. Password, gagawa ka na ng password mo. Kailangan minimum of 8 minimum of 8 alphanumeric characters. Ako kasi guys is, magaling ako magbasa sa isip silent reader kasi ako pagdating sa pagbibigkas, ayun, lumalabas yung pagka-Inglesera ko guys. Bulol-bulol ko talaga ako pagdating sa harap ng camera, the way I talk English or Tagalog or any kind of language. Nabubulol po ako kasi, silent reader po kasi ako. At least 1 uppercase letter, at least 1 lowercase letter, at least 1 number, at least 1 special character. O dito guys, sa paggawa ng password kay CIMB, pwede kang gumamit ng special character like N%, asterisk, at and number, any kind of special character guys is pwede dito kay CIMB Bank, Digital Bank Philippines. And then, enter mo yung gusto mong password, then enter mo to confirm. And then, gagawa ka na ng 6-digit MPIN. 6-digit MPIN guys. Kay GCash meron kang 4 na MPIN. 4 na number. MPIN, password. Yung pinaka-password mo kay GCash. 4 lang guys, diba? Dito kay CIMB is 6. Pasensya na guys kung paulit-ulit. Para po talaga ito sa mga baguhan lang. Sa mga hindi pa naka-experience magkaroon ng GCash account at CIMB bank account. Sa mga meron na pong ganito, syempre na nawiwirduhan kayo sa akin kasi paulit-ulit po ako. Ang sa akin lang po is gusto kong maintindihan ng mabuti ng mga newbie or mga, ito na naman tayo si we're so mga wala pang karanasan, ganun. Sa mga may karanasan naman na guys is you are very much welcome to join with our topic or conversation or content, video content. Pwede tayong mag-share guys ng mga experience natin para naman sa mga baguhan kasi ang goal natin dito guys is makatulong or makapag-share ng mga karanasan natin para naman may matutunan yung mga kabataan. So let's get down to the basic. Purpose of account opening. Paubos na po yung oras ko. Dudugtungan na naman natin to guys ha, as usual. Purpose of account opening. Siyempre, pipili ka dyan. Ano ba? Purpose account opening. Hindi ko na screenshot guys. May pagpipilian ka guys kung ano ba, kung for business or bank transfer or savings. Ganun. Usually ganun lang naman guys yung pagpipilian mo sa purpose of account opening. Average monthly income.
Meron kasi ako guys pagka Bisaya na ewan. Average monthly, pero hindi po ako Bisaya. Average monthly income. O kung magkano yung average, yung balance na income mo monthly. Ito na guys, naputol na yung ating video. Ito na yung karugtong ng ating video guys. Average monthly income. Anticipated monthly transaction, kung makakailang transaction ka ba kay CIMB monthly. Meron kang choices dito na kung ano, dahil hindi ko na screenshot guys, sabihin ko na lang sa inyo. Meron kang choices dito, 30 transactions to 50, 50 transaction to 100, pipili ka lang dyan, 100 transaction above. Yan, pipili ka kung mga ilang transaction ba ang magagawa mo kay ano, halimbawa kay CIMB. Halimbawa, transfer, ganyan, money transfer, bank transfer, e-wallet transfer, buy loads, yung mga ganyan, yung mga savings, yun yung mga transaction na ibig sabihin. At dito naman guys, na screenshot ko naman yung ano ko pala, yung pinili kong choices dito is savings. Sa purpose of account opening, savings, nilagyan ko siya ng average monthly income 30,000, hindi naman nanghihingi ng payslip yan. Ito kasi guys, kung ano, mas okay yung medyo laki-lakihan nyo yung average monthly income nyo. Ito kasi yung purpose na baka ma-offeran ka guys ng loans, yun. Ayun, ito yung sinasabi ko guys na kahit papano may magagawa tayo para tayo ay ma-offeran ng loans kahit hindi tayo yung mga tipong mayaman talaga, yung masasabing may kaya. Kumbaga tayo yung sakto-sakto lang ba sa buhay guys. Pwede tayong maglagay ng medyo maganda-gandang average monthly income kasi hindi naman sila nanghihingi ng ano, ng payslip guys. Hindi naman sila nanghihingi ng proof of average monthly income mo. So i-declare mo na lang guys na pinakamababa dito is less than 30,000. Meron dito 30,000 to 50,000. Ang nilagay ko lang guys is 30,000 lang naman. Huwag naman yung sobra guys na yung ano na too good to be true na, wag naman ganun. Kung kaya pa naman i-manage guys, diba? Kumbaga magsisinungaling tayo, slight lang, wag naman yung sobra-sobra guys. Ito nga, ang ID na kailangan guys, napunta tayo dito kung di ko pa ito na-discuss. Ang kailangan na ID guys is, wait lang guys, kasi parang nararamdaman ko, medyo may sipon-sipon tayo guys. Excuse me po. Make sure the ID you submit is part of list of valid IDs we accept. Sabi niya nga, driver's license, guys, nabanggit ko na pala to. National Professional ID Card, Philippine Identification, Philippine Passport, Postal ID, Social Security System, Unified Multipurpose, etc. Nabanggit ko na ngayon guys, diba? Now, let's get you verified. Nandito na tayo. Now, let's get you verified. Just a few reminders before you proceed. Scan your valid ID and ensure that it's captured clearly and without glare. Position yourself in a well-lit environment and follow the instructions shown on the screen. Continue. Siyempre, ginawa ko yan sa Junatis ko, di ba? Yung iniscan ko yung ID niya, yun. Tapos, choose na tayo dito guys. Ito lang talaga yung available na ID na pagpipilian mo guys. Driver's license, ulitin natin. National Professional ID Card, Philippine Identification System, Philippine Passport, Postal ID, Social Security System, Unified Multipurpose ID, Voters, ID Card, e-Pil. Wag mo nang hanapin dito guys yung PIN card, etc. Dahil wala dito siya guys, wala. Yung PIN ID is dun mo gagamitin pag na-offeran ka ng Revi Credit. Kaya habang maaga pa guys, i-prefer mo na kung wala ka pang PIN ID, kumuha ka na guys. Kasi pag si CIMB Bank ay in-offeran ka ng Revi Credit, kakailanganin mo talaga guys ng PIN ID, PIN number. Mandatory yun guys para bago mo i-submit yung application mo kay Revi Credit. Ito ay based sa experience ko guys. Pag na-offeran ka ng Revi Credit, ino-offer yan guys ni Revi Credit, hindi ka pwedeng mag-apply on your own sa Revi Credit. Kailangan antayin mo yung offer na ni CIMB for you to apply for Revi Credit, and mandatory guys na i-submit mo sa kanya yung PIN ID number. Hindi pwedeng driver's license, national professional ID, Philippine, etc. Hindi pwede guys, PIN ID lang guys, PIN ID lang, PIN ID number, paulit-ulit guys. Kaya habang kabubukas mo pa lang ng ano mo guys, ng CIMB account mo, i-prepare mo na rin guys yung PIN ID, kumuha ka na kung wala ka pa guys, kasi one of these days guys, ma-offeran ka ng Revi Credit. Depende kung pinapakita mo sa system ni CIMB guys na active mong ginagamit yung CIMB app. No need guys, no need. Sinasabi ko na, no need na mag-deposit ka ng malaki dito like 20,000, 30,000, 50,000, 100,000. No need mong gawin yan guys para ma-offeran ka ng Revi Credit. Ang ginagawa ko lang dito guys is everyday ginagalaw ko yung mga savings ko. Ibig sabihin guys is
I have multiple savings here guys, pero everyday in and out ang mga savings ko dito guys, kasi pwede yon. Pero pag sa goals guys, hindi pwedeng galawin ang savings sa goals ita-transfer mo sa other bank account, hindi pwede yon. Pero kung yung goals savings mo guys, i-transfer mo sa loob ng account mo, sa loob mismo ng CIMB, sa account mo, under your ano talaga, under your name sa loob ng CIMB, kumbaga ilipat mo uh, sa AppSave, ganon, pwede yon, pwede yung savings mo sa goals, ilipat mo sa AppSave account, pwede yon. Pero kung ilalabas mo yung savings mo sa goals, ililipat mo sa land bank, etc., hindi pwede yon. Okay guys, yun lang guys ang ginagawa ko dito. Wala akong malaking pera sa loob ng CIMB, ang ginagawa ko lang is ginagalaw-galaw ko lang guys yung mga savings ko dito. Na ang savings ko dito guys, sinasabi ko sa inyo, napakaliit lang, below 10k lang. Minsan lang akong lumalagpas sa 10k na yan guys, pero hindi rin siya tumatagal dahil sabi ko nga sa inyo guys, in and out lang ang mga pera ko dito, dahil ang importante dito guys, hindi palakihan ng savings sa isang platform ng digital banks or digital wallets. Hindi importante ang malaking savings. Ang importante dito guys, ang tinitingnan ng system dito is active yung account mo, gumagalaw yung account mo, kahit in and out yung pera mo, at least active yung account mo. Kaya pag ginawa mo yan guys, eto guys, personal experience lang guys ha, personal experience, based on my experience, and basta based on my experience guys, hindi mo kailangan mag-deposit, magpondo, magtenga, hindi mo kailangan pabayaan lang dyan yung malaking amount ng pera mo para lang ma-offeran itong Ready Credit na to. Ang importante nga dito, ulitin ko guys sa mga baguhan, ang importante dito is nakikita ng system mismo, nakikita niya na gumagalaw yung account mo, meron kang in and out, at least daily mong ginagawa yan guys, in and out, kahit 50 pesos, 100 pesos, in mo, tapos out mo, ganun lang yun guys, seryoso yan guys, seryoso, promise, seryoso. Yun ang gustong kong ma-share sa inyo guys. So, balik tayo dito sa paggawa ng ano guys, verification completed. Please check and complete your personal details. Ayun na nga, nandun na tayo guys. Sabi nga, please check and complete your personal details. And then, yan, confirm mo kung okay na. Confirm mo lang lahat yan guys. And then, congratulations, meron ka ng CIMB bank account. Yun lang naman ang sinabi mo guys, selfie, tsaka picture ng ano mo, ng ID mo. And then physical card. Dito na tayo sa physical card. Get your physical debit card for just 300. Sa ngayon guys, year 2025, April 2025. May na pala guys, May na pala. Pero April pa guys, April 2025 na notice ko to guys, na pwede nang mag-order ng physical debit card kay CIMB, kasi dati guys wala talaga to. April ko lang na notice to guys, kasi almost daily naman talaga, daily, how many times a day ako nag-open ng CIMB ko, kaya nanonotice ko talaga kung anong bago kay CIMB, kay Gcash na notice ko may bago na siyang e-savings, si Cebuana savings, yun. And then sa virtual naman guys, hindi naman mandatory guys na mag-order ka ng physical card. Hindi naman mandatory yan, kasi kumbaga ako nga guys, napakarami ko ng physical card, pero hindi ko naman siya nagagamit. Binibili ko yan guys, binabayaran ko yan, dinideliver yan dito, pero honestly hindi ko siya nagagamit offline. Pero sa online guys, nagagamit ko siya online. Pero sa offline din guys, kasi wala naman akong time pumunta sa ATM machine para mag-withdraw. Pero pang shopping online sa Shopee, sa TikTok, nagagamit ko sila. Pero kay CIMB naman kasi is meron kang free virtual card. Parang si Banking guys, merong free virtual card. Kung tutuusin, hindi mo kailangang mag-order pa at gumastos ng physical debit card, kasi meron naman silang virtual na card, magagamit mo online sa mga shopping. Meron din ito si Paymaya, meron din ito si Gcash, siya, American Express. Kung marunong ka, madali lang din naman i-activate yung American Express ni Gcash, meron siya niyan virtual. Si Cbank, meron siyang virtual. And then bago mo i-activate yung virtual mo, syempre may terms and condition, agree ka lang. And then pili ka na ng color na gusto mo guys, virtual card, pili ka na ng gusto mong color. Ako na rin ang namili sa Junax ko kasi busy. Ako lang talaga guys, tsaka ako lang din talaga ang magmamanage nito. Itong account na ginawa ko guys is account to ng Junax ko guys, pero ako ang magmamanage dahil mahirap na guys, diba? Gusto ko tong gawing taguan ng yaman. Eh syempre, hindi ko muna ipapahawak sa kanya, baka magulat ako, zero balance na. Diba guys? Yun na, at natapos na tayo, at yun na, kinonfigure ko na yung daily card payment. Yan, pwede mong limitahan yung daily card payment mo. Pwede ka rin pumili ng account sa AppSave ba o sa GSave mo, ililink yung card na to. Pwede kang gumawa ng multiple savings account kay CIMB, at pwede kang pumili sa mga savings na yon kung saan mo gustong i-link yung card na yan guys, yung virtual card na yan. Isa pang napakagandang features ni CIMB, di ba? Napakagandang features talaga yan. Tapos anytime you want, pwede mong yung mga multiple savings na yan guys, anytime
any day pwede mong i-edit yung name ng savings mo. Halimbawa na yung savings na yan is na-reach mo na yung goal na yan, pwede mong i-edit, hindi sa goals guys ha, ang pinag-uusapan natin is yung at save savings. Pwede mong i-edit yung name na yan. Halimbawa na yung pangalan ng savings na yan is for gadgets, o na nagbago yung isip mo or nabili mo na yung gadgets na yan, pwedeng wag mo nang i-delete yung savings na yan, i-edit mo na lang yung name niya. Napakagandang features talaga guys, the best talaga, promise. Yan talaga, CIMB, hats off talaga ako dyan. At ang haba nga ng video na to guys, nandito na tayo sa usapang paglilink ng paglilink ng virtual card mo kay CIMB, yung free virtual card mo kay CIMB is pwede mong i-link sa alinmang at save account mo. And yun nga, sinasabi ko na hats off ako sa features ni CIMB na yan. Gustong gusto ko yan. Kaya guys, kaya nga masasabi kong number 1 favorite digital banks ko talaga tong si CIMB. Pagdating sa nagugustuhan ko yung pagdating sa mga email ni CIMB guys. Sa mga email pa lang nga makikita mo na secured ka talaga, secured. Siguro kung may mga mababalitaan kayong mga kasi may nakita na rin akong ganito, yung mga nabawasan daw ang savings. Siguro depende na rin kasi yan sa tao guys, sa user. Depende na rin kung paano nyo minamanage yung mga account nyo na yan. Dapat kasi itong mga to, meron din naman sila nagkukulang sa mga paalala. Tayo rin, mag-iingat din talaga tayo, di ba? Mag-iingat din talaga tayo na yung mga password natin, yung mga important information natin, iingatan din natin yan guys, para hindi tayo basta-basta rin mananakawan, di ba? And then, ito, pagkatapos is pwede mo nang i-check yung account mo, pwede ka nang mag-explore sa loob ng CIMB app. Ayun na nga, at nagawan ko na nga ng account yung magaling kong Junax. Sabi ko, gusto kong matuto siyang, habang maaga pa, gusto kong matuto siya sa pag ma-manage ng kahit maliit na savings lang. Hindi yung wala nang ibang alam kundi bumili ng kung ano para sa, ewan ko kung ano ba yung mga binibilhan niya, Mobile Legends ba, ewan ko kung ano yung mga ginagastusan niya, hindi rin ako sure. Kasi alam ko yan yung kailangan mong bumili ng mga ng mga coins ganun, upgrade ako sa mga games na yan. Pero naman guys, responsible, kahit paano responsible naman itong Junaxo, kasi ako rin yung sa akin din yung nagpapaload pag kailangan niya 100 pesos ganyan. Galing din yun sa sa mga binibigay ko, sweldo niya pag tinutulungan niya ako magtinda. So yun lamang guys, hanggang doon na lang guys yung paggawa natin ng CIMB account. Ito pangatlong video na to guys, hindi pwedeng tapusin natin to kasi super haba na talaga guys ha. And pagpasensyahan nyo na rin guys kung ito medyo i-speed ko na to guys sa pag-i-edit kasi super haba na nga po talaga, mahirap po mag-upload ng sobrang habang video. Alam nyo yan, kung alam nyo na yan guys. Ang tatandaan nyo lang guys, tip ko lang talaga sa inyo, pakatatandaan nyo guys, ito pangalawang video ko to regarding sa playlist ko guys, na kung gusto mong as fast as 45 to 90 days na ma-offeran ka ng mga product loans like G-Gives, G-Credit, G-Loan, Ready Credit. Ito yung mga apps na kailangan magkaroon ka guys: GCash, CIMB app, and PayPal account. Anong kinalaman ni PayPal dyan? Malalaman nyo yan guys sa other videos ko. Based on my experience guys, malaki din ang impact ni PayPal account na malink kay GCash. Kahit hindi ka affiliate or hindi mo naman kailangan si PayPal sa ibang platform, kasi kadalasan ang PayPal ay nagagamit sa mga pag-affiliate, 'di ba, sa international affiliate marketing, kasi galing na rin ako diyan guys. Diyan nga nagkalabo-labo ang mata ko. Yes, promise. Love na love ko dati yung mata ko guys, pero hindi ko ina-expect na masisira pala yung mata ko sa affiliate marketing. Ilang taon din po ako nag-affiliate marketing. Biro mo naman yung excited kang gumising sa umaga, magbabasa ka ng mga emails kasi nga may mga bagong balita, may mga bagong magagandang balita. Doon nagkalabo-labo yung mata ko guys, affiliate marketing. So yun nga, madalas doon nagagamit si PayPal guys, si PayPal account. Ngayon, kaya nga, yun nga yung purpose nun, malink mo siya kay GCash para maipakita mo kay GCash sa system mismo ni GCash na meron kang PayPal account. Paano yun? Oo nga, meron kang PayPal account. Paano naman yun? May PayPal account ka nga, wala namang pera. Kung wala namang ibang maglalagay ng pera dyan guys, pwede namang ikaw. Yan ay ituturo ko guys sa ibang video na lang guys. Okay, kasi sobrang haba na to guys. Ang video na to ay para lamang sa paggawa ng CIMB account, para automatically malink kay GCash. Baka makalimutan nating i-recap guys. Importante na parehong cellphone number ang gagamitin mo kay CIMB, PayPal, and GCash. Parehong email address. Hanggat maaari
parehong-pareho lahat ng information na sinubmit mo sa tatlong to guys, like source of income, anong dahilan kung bakit ka nagbukas ng account na to, kailangan pareho guys, para pagdating sa security kasi inaano rin yan eh, kung ikaw ba talaga ang may-ari ng GCash na to, ikaw ba talaga ang may-ari ng CIMB na to. Pag magkakapareho yung mga information guys na sinubmit mo sa tatlong yan, madedetect yan ng system at automatically hindi ka mahihirapang i-link sila guys, kasi nga pare-pareho na yung mga sinubmit mo sa kanilang information eh. Hindi ka na maku-question doon ni system kasi system generated nga, 'di ba? System approval ni ganun na rin yung system approval kaya automatic ma-approve talaga yung pagli-link mo kasi nga parehong cellphone number, parehong email address. Ang pinagkaiba lang doon guys is username, password, pwede yon. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Sana kahit paano nakatulong po ako sa other videos ko guys. Hoping na makapag-share pa ako ng useful tips or useful anything masasabi ko bang advice or tutorial. Kayo nang bahala mag-judge guys. Ang importante guys is tuwing nanonood kayo ng video ko is kayo na rin pong bahalang mag-adjust kung may mga nakalimutan po akong i-mention, may nakalimutan akong banggitin. Madalas bulol-bulol ako, hindi ako maayos magsalita. Alam niyo kung bakit guys, lagi po ako naghahabol sa oras, marami po akong trabaho. Itong paggawa ng content is pinipilit ko lamang kung isingit dahil kahit sino naman talaga kung meron kang magandang karanasan at alam mong maganda or pangit na karanasan at alam mong malaki ang maitutulong nito sa iba kung i-share mo, is yun ang goal natin dito guys, yung i-share natin yung mga nalalaman natin kasi baka meron tayong makatulong. Okay guys, thanks for watching, thanks sa pag-iintindi ulit sa mga pagkabulol-bulol ko, sa mga mali-mali ko, kung meron akong mga nagawang mali o sa pagkabulol-bulol ko sa pagsasalita, sa pag-iintindi nyo. Thank you guys and see you on my next video guys, kasi pangatlo na pong video ito. Sobrang haba na po, kaya see you on my next video guys. Okay, thank you, ingat po lagi, ingat kayo palagi.